Isa sa mga nakaka-excite gawin sa tuwing papalapit na ang Pasko ay magsabit ng parol at magkabit ng mga kulay na Christmas decoration sa mga bahay natin. Naalala ko nung bata pa ako, si mama talagang mahilig maglagay ng mga Christmas decoration sa bahay namin. At bukod sa maliliit na parol, nagkakabit din si mama ng mga Christmas light na may iba't ibang kulay. At habang umiilaw, meron ding tumutugtog ng mga Christmas songs sa Christmas light na yun. Nung panahon yun, sobrang natutuwa talaga ako kapag narinig kong tumutugtog yung Christmas light namin na yun. Pero ngayon, lungkot na yung nararamdaman ko kapag naaalala ko yun. Para bang may magic yung Christmas light na yun. Parang nagpa-flashback lahat ng mga childhood memories at kung gaano pa kasimple ang buhay natin noon. Pasok pala ng Bear Months, excited na tayong mga Pinoy na magsabit at maglagay sa mga bahay natin ng iba't ibang mga dekorasyon sa nalalapit na Pasko. Nung bata ako, tuwan-tuwa talaga ako sa mga makukulay na Christmas lights. And speaking of Christmas lights, naabutan ko pa yung mga Christmas lights na may mga patusok at sumasabay ang ilaw sa tugtog ng pamasko. Ito yung klase ng Christmas light na kapag may pundidong isa, meron nakatagong reserba si Mamang Bombilya kapalit dun sa napunde. Pagkatapos, ayos na ulit. Minsan, pinaglalaroan ko rin yung Christmas light na to noon. Kapag merong isang bombilyang hindi gumagana o pundido, hinhugot ko at nililipat-lipat ko ng pwesto. Pag salpa ko, gumagana na ulit siya. Magic, di ba? Para lang isa sa magagandang palamuti tuwing Pasko. Naalala ko nung bata ako, bumili si mama sa naglalako ng parol na hugis fountain. At sinabit niya sa kisame ng bahay namin. Nung bata rin ako, inaamoy-amoy ko rin yung parol na yun. Hindi ko siya ma-explain pero gustong-gusto ko talaga yung amoy na yun. Yung parol na yun na nagpapaalala sa akin ng totoong amoy ng Pasko ng mga bata pa kami. Naalala ko rin noon na pinagdala kami ng teacher namin ng parol nung elementary kami. Bukod sa hugis fountain, meron nagdala ng parol na hugis lampara at meron ding hugis pinya. Sinasabit ng teacher namin yung mga parol na dala namin sa iba't ibang lugar sa classroom namin. Meron nakasabit sa blackboard, meron ding parol nakasabit sa pintuan ng classroom namin, meron din sa mga bintana, iba-ibang hugis sa iba't ibang kulay. At meron din nakasabit sa kisame. Pag napapatitig ako sa mga parol nakasabit sa classroom namin, mas ramdam na ramdam ko ang diwa ng Pasko ng mga bata pa kami. Isa din sa magandang dekorasyon sa tuwing magpapasko ay ang Christmas tree. Nung bata ko, I never had a chance na magkaroon ng malaking Christmas tree na pwedeng sabitan ng mga palamuti sa bahay. Kaya bumibili na lang si mama ng iba't ibang kulay na tinatawag na Christmas garlands. Kinakabit niya yun sa pintuan namin gamit ang thumbtacks at kinukortean niya na hugis Christmas tree. Nung bata ko, meron kaming tanim na fortune plant na may mahabang dahon sa bakura namin. Di ko sure kung lasing yung tatay ko noon o bored lang siya sa buhay niya noon. Bigla niya naisipang gupitin yung mga dulo ng dahon ng halaman namin. Parang nga naman magmukhang Christmas tree, di ba? Maurice, ano yan? Ginupitan ko lang konti para maging Christmas tree. Christmas tree? Sinira mo na halaman dyan, nananahimik. Huwag kang mag-alala, Leti, tutubo pa naman yan. Paano pa tutubo yan? Ginupit mo na yung dahon. Nako, Maurice, pag yan talaga hindi yan tumubo, ikaw tatanim ko dyan. Yung Pasko, uso rin ang pangangaroling sa mga bahay-bahay. Naalala ko nung mga bata pa kami, merong mga nangangaroling sa lugar namin. Pagsilip namin ng Jenny sa bintana, sa kabilang bahay pala namin nakatapat yung mga nangangaroling. Tapos, sumisaya si mama sa amin na wag namin bubuksan yung bintana namin. Hindi pa namin alam noon kung bakit ganun si mama. Ngayon lumaki na kami, naiintindihan na namin. Nangunguha kami noon ng kalaro ko ng malalaking lata ng powdered milk para gawing tambol. Namumulot din kami ng mga pakalat-kalat na tansan ng soft drinks sa mga tindahan sa kanto namin. Pinupukpok namin ng martilyo mga tansan isa-isa para maplat. Tapos pagsasama-samahin na namin gamit ang alambre. At yun ang gagawin namin tamburin sa caroling namin. At dahil isa akong mabait na bata noon, nagpapaalam muna ako syempre sa mama ko para payagan akong sumama sa caroling ng mga kaibigan ko. Mama, sama ako sa mga kaibigan ko mga caroling mamayang gabi mga caroling kayo? Opo. Hindi! Paano kung may aso yung bahay na pinagkakarolingan nyo? Bigla kayong kagatin. Baka kulang pa yung pera makukuha nyo sa pagpapa-hospital nyo. Sa aming bahay ng aming bati. Hala, grabe ang mga roling to si Misyang. Hataw na hataw Sige, ihataw mo pa. Para malaki-laking bibigay sa atin mamaya. Araw-araw ay magiging pas... Alo, may aso. Doggy, bati tayo Huwag mo ko kakagatin. Alo, sige na nga, di na ako sama. Masarap bigyan kapag mga bata ang nangangaroling. Kahit bigyan mo sila ng 5 o 20, matutuwa na sila. Sa aming bahay ng aming bati, Merry Christmas, nawawalhati. Ang pag-ibig, ang siyang naghari. Araw-araw ay magiging O ito 20, hati na kayo dyan Thank you, thank you. Ang babait ninyo, thank you. Sabi sa'yo ang bait ni kay Jepoy Oo nga Tara, balik tayo bukas. Sige ba? Kinabukasan,
sa aming bahay ng aming bati. Merry Christmas, nawawalhati. Ang pag-ibig ang siyang nagari. Araw-araw ay pag-ibig. Kayo rin yung kahapon, di ba? Ano, ako lang may bahay dito? Patawad. Barat naman pala na to ni Kuya Jepoy. Thank you, thank you. Ang babarat ninyo, thank you. Anong sabi niya? Christmas party din kami noon nung elementary pa ako. Nagte-take out muna kami ni mama ng Jollibee dahil bring your own baon ang tema namin noon. Lalong sumasayang Christmas party kapag may mga pa-games. Isa na riyan ang stop dance game kung saan magsasayawan ang lahat ng mga bata at kapag biglang nag-stop ang music, isa-isa matatanggal sa laro ang mga batang mahuhuling gumagalaw. Teachers, Jepoy po pumikit. Hala, ang daya naman. Counted ba yun? Napuwing lang ako eh. Duga. Sa presinto na magpaliwanag. Di rin mawawala ang trip to Jerusalem. Iikot ang mga bata sa paligid ng upuan. At kapag nag-stop ang music, ang batang hindi nakaupo sa upuan ay siyang matatanggal. At ang batang makakaupo sa huling natitirang upuan ang siyang mananalo sa laro. Alam niyo ba technique paano manalo dito? Dapat malakas ka manulak. Charot lang. Isa din sa magandang laro tuwing may Christmas party ay ang paper dance. Kailangan sumayo dito ang mag-partner at kapag nag-stop ang music, kailangan nilang tumayo sa dyaryo na hindi lumalagpas sa mga paa nila. At habang tumatagal, paliit na rin ang paliit ang papel o dyaryo na apakan nila. Diskarte nyo na lang ng partner nyo kung paano kayo magkakasya sa maliit na papel para manalo. Missy, pag nag-stop yung music, pasang ka sa likod ko mamaya akong bala. O Misyang, pasan ka na, bilis. Bigat mo pala. Exchange gift ang pinaka-highlight sa kahit anumang Christmas party. Bunutan ng kadalasang exchange gift sa elementary. Yung maayos naman yung dinala mong regalo. Pero yung nabunot mong regalo, parang ewan. Nail cutter? Anong klaseng regalo to? Wala pa nga yata sa 100 to eh. Wow, ang ganda na nabunot ko. Huh? Di ba ikaw yung may dala na itong regalo na to kanina? Ibalik mo sa akin yung regalo ko kung ayaw mo masaktan. Charot lang, tinanggap ko na lang sarili ko na malas talaga ako sa exchange gift sa school namin noon. At isa din tradisyon ng mga Pilipino tuwing magpapasko ay ang simbang gabi. Nagsisimula ang simbang gabi sa madaling araw ng December 16. Ginigising kami ng mama namin noon as early as 3 a.m. Napakalamig noon kaya sobrang hirap kami ni Jenny bumangon sa higaan. Jenny, Jeff, magsisimbang gabi na tayo. Kayo yung magsibangon? May iwan kayo dito ah. Jenny, Jeff, tara na. Mama, ha? Bakit po simbang gabi ang tawag natin? Madaling araw naman po tayo nagsisimba. Jeff, ganun talagang tawag namin on pa. Dapat hindi simbang gabi ang tawag dun. Dapat simbang madaling araw. O kaya simbang umaga. Kung maiwan ka na lang kaya dito. Ang dami mong tanong eh. Dito sa Redemptor's Church kami nagsisimba tuwing madaling araw. At dahil first day ng Misa de Gallo, expected na namin na dagsa ang tao sa simbahan. At dahil wala na ring maupuan, nakapwesto na lang kami ni Mama sa gilid ng simbahan para makinig ng misa. Sa simbahan may mga taong totoong nagdadasal at meron din nakapikit na akala mo nagdadasal, natutulog na pala. Lo, batukan ko kaya to para magising. Iba-ibang taong may kita mo tuwing simbang gabi. Bukod sa magkakapamilya, meron din mga tropang geng-geng. Trip lang din nilang i-flex yung mga bago nilang pamaskong damit. At hindi rin mawawala magjowang nakasuot ng mga couple shirts nila. At dahil bata pa kami noon, hindi pa namin alam kung paano banggitin ang peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Diyos ko Lord, record ba talaga mag-kiss? Pagkatapos ng misa, ay bumibili si Mama ng sampagita na kadalasang itinitinda sa labas ng gate ng simbahan. At nang makauwi na kami sa bahay, naalala kong tinitimplahan kami ni Mama ng mainit na tsokolate nung mga bata pa kami para mainitan ng mga sikmura namin sa napakalamig na umaga. At pagpasok ng buwan ng December, puro pamaskong cartoons lang ang pinapalabas at napapanood namin sa TV tuwing umaga ng mga bata pa kami. At merong isang pamaskong palabas noon na kapag narinig pa lang namin ang intro, napapaindak na talaga kami. Sino nga ba siyang nakasuot pula? Yung palabas na yun talaga ang naging dahilan kaya naniwala kami na may totoong Santa Claus na mga bata pa kami. Pagsapit ng huling araw ng simbang gabi, si Mama na lang talaga nakakapagsimba sa madaling araw. Di na namin kasi kaya ni Jenny na gumising ng madaling araw dahil sobrang lamig na nun ng mga panahong yun. Charot lang. Nagpupunta na lang kami ni Jenny kasama ni Ate Daday bandang alas 8 ng gabi sa simbahan para magsimba at para makumpleto pa din ang simbang gabi. At habang nasa simbahan pa kami, abala na si Mama para magluto ng mga pagkain na ihahanda namin sa Noche Buena. Spaghetti na nakahiwalay yung sauce at keso, adobong manok, kanin, pritong hotdog na may marshmallow na nakatusok sa repolyo, ang ilan sa mga handa namin noon. Yun nga lang, kailangan namin maghintay ng alas 12 bago namin makain ang Noche Buena namin noon. Tara Jenny, kuha tayong hotdog habang nasa labas pa si Mama. Sige. Jeff, Jenny.
Ilang minuto na lang mag-aalas 12 na. Malapit na mag-Noche Buena. Di ba ka makapaghintay? Jenny kasi. Spaghetti, hotdog, chicken, at tinapay ang ilan sa mga handa namin sa Noche Buena noon. One time, nagsuggest ako kay mama na mag-ihaw kami para maiba naman. Ay ma, yun ba yung handa natin sa Noche Buena mamaya? Ay hindi. Handa natin to Jeff next year. Lo, sumama talaga. Ay ma, mag-ihaw naman tayo mamaya. Ha? Nako Jeff, wala tayong ihawan. Mag-adobong baboy na lang tayo mamaya. Huwag kang mag-alala ma, ako nang bahala sa iwan. Si mama nag-marinate ng mga karne pang barbecue. Tinusok-tusok niya sa stick. Dumiskarte naman ako para makagawa kami ng ihawan. Nakita ako ng chicken wire at yero na pakalat-kalat sa bakod namin. Tinupi-tupi ko yung yero paglalagyan ng uling. At nagsimula na ako mag-ihaw. Nung bata kasi ako gustong-gusto ko mag-ihaw-ihaw. At para na rin matulungan ko si mama sa paghahanda sa Noche Buena namin. Naalala ko nung bata ko, uso pang pagbibigay ng handa sa Noche Buena. Jeff, pakadala mo nga to kay Aling Telma. Naalala ko nung nagbibigay pa si mama ng mga handa namin sa kapitbahay namin. Aling Telma, pinabibigay daw po ni mama. Salamat. Hintayin ko na lang din daw po yung plato. Sige, kaninong anak ka nga ulit? Pagkatapos nun, nagbibigay din yung kapitbahay namin ng mga handa nila. At dahil doon, nakakatikim ako ng mga pagkain na wala sa handa namin. O, di ba? Ang sabi? Ang tabang daw ng spaghetti mo ma. Ang putla-putla pa. Para daw may anemic. Talaga? Sinabi niya yan? Charot lang ma. Merry Christmas daw. Ako dyan, pag mo akong pinagluloko baka sapakin ko mukha mo dyan. Jepoy, ano handa nyo? Meron kaming spaghetti, fried chicken, barbecue, sa katumbikong gawa ni mama. Gusto mo? Ayoko eh. Kayo, anong handa niyo sa inyo? Spaghetti din, ham, fruit salad, leche flan, tsaka yung chicken lollipop. Chicken lollipop? Di matamis din yung parang lollipop. Hindi. Teka, bigyan kita. Binigyan ako ng kalaro ko ng chicken lollipop na handa nila. Teka, parang fried chicken lang din to Oo nga. Diyos ko, chicken lollipop ako yung nilalaman. Fried chicken lang naman to. Nilagyan nyo lang ng foil Kahit konti lang handa namin sa Noche Buena at hindi kumpleto ang aming pamilya, masaya pa din namin sinelebrate ang Pasko kasama ni Papa, Mama at ni Ate Dada. Lahat naman tayo siguro meron tayong gustong matanggap na regalo tuwing Pasko. Nung bata ko gusto kong magkaroon ng toy car na remote control. Wow, ang ganda niyan Siyempre, regalo to ng papa ko sa abroad. Talaga? Magkano bilhin niya dyan? 1,000, million. Ang mahal pala niyan. Pwede pa hiram ako saglit? Ayoko, baka madumihan mo. Yabang. Masira sana yung laruan mo. Sinubukan kong magpabili sa mama ko. Kaso di niya ako nabilan kasi wala raw kaming pera. Mama, bilan mo ako ng toy car na di-remote. Kahit yun lang regalo mo sa akin sa Pasko. Di-remote ka pa nalalaman? Nako Jeff, wala tayong pera. Kayo talaga ni Jenny, puro kayo hingi. Kala nyo may mga patago One time, dinalaw kami ni Ate Daisy galing Batangas. At binigyan niya ako ng regalo, pamasko. Sa sobrang excited ko, paggabi habang tulog sila mama at Jenny, binubutasan ko ng maliit yung regalo para masilip ko yung laman sa loob. Kaya bago pa man magbukasan ng regalo after Noche Buena, alam ko na remote control toy car ang binigay sa akin ni Ate Daisy. O diba, tuwan-tuwa yung dalawang bata. Pag December, uso ang Christmas party. Meron ditong sayawan, mga nakakatuwang palaro, at syempre ang exchange gift. Di ko talaga makakalimutan yung nabunot kong nail cutter nung grade 1 ako Kwento ko na rin sa inyo iba pang karanasan ko sa Christmas party nung nag-aaral pa ako. Nung grade 4 ako naalala ko, sumayaw kami ng mga classmate ko sa gitna ng school. At dahil sino si Santa Claus ang tugtog, ginawa naming Santa Claus yung kaklase naming mataba. Ganun naman talaga, di ba? Kung sinong mataba sa classroom nyo, siya talaga yung lagi nagiging Santa Claus. Meron kami tinatawag na potluck nung high school na kung saan magdadala ka ng food na pwede mong i-share sa mga classmates mo. At dahil sandwich ang nasahin sa akin, nagpabila ako kay mama ng tinapay. Bumili si mama ng isang balot na tasty. At bumili rin siya ng cheese whiz palaman. At bawat paras ng tinapay, hinati niya sa gitna para mas marami. Kinabukasan pagising ko, nakaready na yung sandwich ko, pati na rin yung regalong dadaling ko sa Christmas party. Mama, thank you po Ganun kaasikaso sa akin yung mama ko nun. Nakapagdala na rin yung ibang classmate ko ng mga food nila. Nung nagkakainan na kami sa party, habang kumakain ako, napansin kong walang masyadong kumukuha ng dala kong tinapay. Jepoy, may nakita daw sila Rochelle na buhok sa tinapay na dala mo. Tinignan ko ulit maigi yung mga sandwiches ko. Nagulat ako na meron talaga isang hibla ng buhok sa loob. Di ko agad nakita. Bala ko sanang tanggalin na lang. Kaso nasa pinakailalim pa yung buhok na yun. At dahil syunga-syunga pa ako nun, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Dahil na rin siguro sa iya, naisipan kong iuwi na lang yung tinapay sa bahay namin. Jeff, ba't di ba ubos yan? Di ba nagustuhan ng mga classmate mo?
Ama, masyado na raw po marami yung handa namin sa Christmas party kanina. Kaya pinauwi na lang po ng teacher namin yung sobra. Di ba ma, ubusin na lang natin ito mamaya. Favorite ko naman po itong cheese whiz eh. Sige. Di ko na sinabi kay mama yung totoo. Nakita ko kasi yung effort niya. At ayokong masaktan siya. Ang mga ninong at ninang daw natin ang nagsisilbing pangalawang magulang at gumagabay sa paglaki natin. Kwento ko sa inyo ngayon ang mga klase ng ninong at ninang na meron ako nung bata pa ako. Ito nga pala si Ninong Philip, the missing ninong. Siya yung typical na ninong na best friend ng tatay mo, kabanding sa inuman at sa kalokohan. Siya yung typical na ninong na sa binyag mo lang nagpakita at never mo na siya nakita for the rest of your life. At ito naman si Ninang Carol, the galante ninang. Siya naman yung ninang mo nakakaluwag-luwag sa buhay. Bukod sa regalo ay meron pa siyang pera na iaabot sa'yo. Sana all, di ba? Tago ko muna yung bigay ni Ninang Carol mo, baka mawala. Parang ganyan din sinabi yung sa akin last year, man. Di mo naman binigay. May sinasabi ka? Wala po ma, wala. Pero inabutan pa rin naman ako ng mama ko ng 100. So bumili agad ako ng 3 rubber ducky na laruan. Kaso inarbor ni Jenny yung isa dahil pambabae daw yung kulay pink. At dahil mabait naman ako, binigay ko na lang sa kanya yung isa. Oh, ang gitera ka. Jeff, tara. Puntaan natin yung Ninang Senny mo. At ito naman si Ninang Senny. Siya naman ang best friend ni Mama na lagi niyang kakwentuhan at kadaldalan. Mare, Merry Christmas. Merry Christmas din, Mare. Naku, Mare, mukhang blooming ka ngayon ah. Naku, Mare, malit na bagay, pero salamat. Ay, silang dalawa na lang taga nagbobolahan. Ano pala handa niyo, Mare, sa Noche Buena kagabi? Nagluto lang ako ng fried chicken sa pansit kagabi. Kami lang naman ni Tonton dito sa bahay. Tonton? Anak pala siya ni Ninang Senny na abutan namin na nakapwesto sa papag nila. Payat, baluktot ang kamay, at hindi na raw ito nakakapagsalita at nakakapaglakad. Nagpaalam ako kay Mama na kung pwedeng lapitan si Tonton at pinayagan naman ako. Hello? Tara, laro tayong langit lupa. Ako taya. Ay, sorry, nakalimutan ko. May laruan pala ako dito. Charan! Sumosoy na lang. Meron pa naman ako dito. At sa wakas, kahit pa paano, nakita ko siyang umiti. Jeff, tara na, uwi na tayo. Di ko alam, yun na pala ang huling pagkikita namin ni Tonton. Nabalitaan namin na nabawian siya ng buhay dahil sa sakit niya. At mula nung bihira ko na rin makita si Ninang Senny na dumalaw sa bahay namin. Malamang ay nagdadalamhati siya sa pagkawala ng nag-iisang anak niyang si Tonton. Karamihan sa atin gusto natin na makatanggap tayo ng mga regalo sa Pasko tulad ng bagong phone, bagong sapatos at marami pang iba. Pero may mga taong sapat ng regalo sa kanila ang mabigyan ng ekstrang oras para makasama pa nila ng matagal at mapahaba pa ang buhay ng kanilang pamilya at kaibigan. Sulitin na natin ang mga oras na kasama natin ang pamilya natin at ang ating mahal sa buhay. Dahil ang buhay ang pinakamalaking regalo na pinagkaloob sa atin ni Lord. Ang Pasko ay di nasusukat sa taas ng Christmas tree, sa kulay ng mga dekorasyon, at kung gaano karami ang handa natin sa Noche Buena. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay pagmamahalan at pagbibigayan sa isa't isa. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa inyong lahat. Lahat tayo may gusto matanggap na regalo tuwing Pasko. Bagong laruan, bagong damit, o kaya mamahaling gadgets. Pero para sa akin, malaking regalo na ang mabigyan pa tayo ni Lord ng pagkakataong gumising tuwing umaga, araw-araw, ng may peace of mind. Sabi nilang Pasko daw ay panahon ng pagbibigayan. Naniniwala ako na kapag nagbigay ka sa kapwa mo, ng bukal sa loob mo, ay bibigyan ka ni Lord ng tripleng biyaya. Kaya piliin natin maging mapagbigay sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Di nababase ang saya ng Pasko sa dami at sa kung anong handa sa Noche Buena. Kahit anong pagkain ang nakahain sa lamesa, lechon man yan, Shanghai, o simpleng tinapay, lalong sumasarap basta sama-samang pinagsasaluhan. Merry Christmas and advance Happy New Year po sa ating lahat.